Sa pagpapatuloy, ay tinanong ni Lurulong si Xiongwu kung nahanap na ba nito si Tan Yun, na mabilis naman na itinanggi ni Xiongwu habang nakakaramdam na ng bahagyang takot dito, kaya naman tinanong niya na ito kung ano ang nangyari sa kanya at kung ano ang nararamdaman nito. Agad naman itong sumagot na maayos lang siya, habang naglalakad na pababa mula sa blood pool, at sarkastikong nagsaad ito na nakakaramdam na siya ngayon ng bahagyang pagkagutom. Inalok naman ito ni Xiongwu at sinabing meron pa siya ngayong nakatago na tuyong mga laman ng hayop, at tinanong ito kung gusto niya ba nito. Subalit mabilis itong tinanggihan ni Lurulong ng may malademonyong ekspresyon. At pagkatapos ay bigla ito na naghanda ng kanyang pagsugod, na nagpapakawala ng isang malakas na sigaw na naglalabas ng malakas na aura, habang sinasabi na ngayon ay gusto niya lang kumain ng isang bagay na espesyal. At sa hindi inaasahan ay mabilis ito na nagtungo sa kanyang mga kasamahang disciple, na sunod-sunod niyang mga inatake sa di pa malamang dahilan, at habang sumusuka ang mga ito ng dugo ay tinanong siya ng isa na kung bakit inaatake sila nito. Labis naman na nabigla si Xiongwu sa ginawang aksyon ng kanyang brother, kaya naman pasigaw niya ito na pinapatigil, at tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi naman ito sinagot ni Lurulong, at sa halip ay tinignan niya lang ito at binigyan ng isang sarkastikong ngiti, habang sinasakal na ang isa nilang kasamahan na nanghihingi na ng tulong sa kanyang sister Xiongwu. Nagsaad naman itong si Lurulong na kakain lang siya ng mga bagay-bagay, at kapag nabusog na siya ay sa kanya lang mapapatay si Tan Yun. At pagkatapos ay binuka na nito ang kanyang bibig, na parang binabalak niya na kainin ang hawak-hawak niya na kanyang kasamahan. At kagaya nga ng inaasahan ay sinagpang niya na nga ito sa bandang leeg nito, at mabilis na sinisipsip ang lahat ng dugo nito, na dahilan ng pagsigaw ng malakas ng disciple na ito dahil sa nararamdaman nitong sakit. Nalabis ikinabigla ni Xiongwu, dahil hindi niya inaasahan na tao pala ang tinutukoy ni Lurulong na gusto nitong kainin. Sa kabilang banda naman, ay nakarating na ang ating bida at sila Mumeng sa loob ng Space-Time Tower. Inihiga niya na si Suwei sa healing potion, at sinabi niya na kapag na-absorb na nito ang healing potion na ito ay wala na silang aalalahanin pa. Napansin naman ni Mumeng na parang pangiti-ngiti pa si Tan Yun, kaya naman tinanong niya na ito kung may iniisip ba ito, dahil nakatayo lang siya dito at mukhang natutuwa ito. Agad naman itong sinagot ng ating bida na wala lang ito, at may bahagya lang siyang nararamdaman na aura na pamilyar sa kanya. Bigla naman na umupo ang ating bida para mag-meditate, at nagsaad na maghahanda na siya para makapag-breakthrough sa realm, at sinabihan niya din si Mumeng na unahin na lang nito na mag-cultivate. Pero sa isip-isip ng ating bida na kung bakit nararamdaman niya ang aura ng Blood Demon, kaya naman napapatanong na lang siya kung hindi ba ito yung tao na pinatay niya 1,000 taon na ang nakakalipas. Nagtaka naman si Mumeng sa binabalak ni Tan Yun na makapag-breakthrough, kaya naman tinanong niya na ito kung gusto ba niya na mag-breakthrough sa fifth spiritual realm, dagdag niya pa na kung ano ang spirit na kailangan ng ating bida, beast spirit, wind spirit o thunder spirit, dahil nakahanap na siya ng marami nito. Sinagot naman ito ni Tan Yun habang nagsisimula na itong mag-meditate, at mayabang na sinabi na hindi niya kailangan ng mga bagay na ito, dahil hindi niya kailangan ng tulong ng hamak lang na foreign object spirit para lang makapag-breakthrough. At nang marinig ito ni Mumeng ay labis niya ito na ipinagtaka, na nagdulot ng paglabas ng mga pawis nito sa muka. At sa isip-isip niya na ang isang paraan lang para makapasok sa fifth spirit realm, ay ma-refine ang soul spring at ma-condense ang fifth spirit, at ang kalidad ng soul spring ay kaugnay ng potential power ng isang cultivator, kaya nagtataka siya sa sinabi ni Tan Yun na hindi na nito kailangan ng mga ito para makapag-breakthrough. Samantala, patuloy pa din na nagmi-meditate ang ating bida, at sa isip-isip niya, na sa kasalukuyan ay iniensayo niya ang Hongmeng-Chi condensation technique, na magagawa na mapalakas ang kanyang sarili na kayang gulatin ang kalangitan. Dagdag niya pa na pagtapos niya mag-breakthrough sa fifth spirit realm, ang lakas ng kanyang technique ay aangat sa isa pang level nito, at ang kanyang combat power ay tataas ng maraming beses. Maya-maya lang ay idinilat niya na ang kanyang mga mata na nagliliwanag at naglalabas ng bahagyang aura, pagkatapos ay nakapasok na siya sa loob ng kanyang spirit space. At sinabi niya na paanong ang hamak lang na spring ay magagawa siyang masatisfy, at mayabang din niyang sinabi na siya ang tao na may sariling sea of sacred water.
At pagkatapos ay inangat niya ang kanyang isang kamay na naglalabas ng bahagyang aura, habang binabanggit ang salitang condensed. Na dahilan ng pagkakaroon ng reaksyon ng kanyang Sea of Sacred Water, na nagdulot ng mataas na pag-angat nito sa ere. At mabilis na nagtungo ang mga ito kay Tanyo na unti-unti namang inaabsorb ng ating bida, na dahilan ng paglabas ng malakas na aura sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, nilipat ang eksena sa lugar ng dense forest, at may 3 disciple na mabilis na tumatakbo dito, at sinasabi ng isa na bilisan nila ang pagtakbo dahil ang demonyo ay pasunod na sa kanila, habang nagtatanong naman ang isa na kung bakit ang kanilang senior brother Lurulong ay nagbago sa ganitong paraan. Nagalit naman ang isa na ito, at sinabi sa kanyang mga kasamahan na huwag na ito magsalita ng mga walang kabuluhan, at bilisan na lang nila ang pagtakbo dahil pag nahuli sila nito ay hindi na sila mabubuhay pa. Subalit may bigla namang sumulpot na tao sa kanilang harapan, na nagdulot ng bahagyang pagsabog ng aura nito, na dahilan ng pagtilapo ng mga ito sa di kalayuan. At ito pala ay si Lurulong na nagmistulang isang demonyo na, dahil sa pagkuha nito ng pamana ng Blood Demon, at habang tumatawa ito ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na hindi ang mga ito makakatakas sa kanya. At pagkatapos ay naglabas ito ng blood aura na nagmistulang mga paniki, at inutusan niya ang mga bagay na ito na gawing mga blood puppet ang mga tao na ito, na nakakaramdam na ngayon ng matinding takot at nagmamakaawa sa kanya na huwag itong gawin. Subalit baliwala ang kanilang pagmamakaawa dahil tuluyan na ngang pumasok sa kanilang mga katawan ang mga ito, dahilan ng pagsigaw nila dahil sa matinding sakit na dulot nito, at sinasabi ng isa kay Lurulong na kahit maging isa na siyang multo ay hindi niya pa din ito mapapatawad. Hindi naman na ito inintindi ni Lurulong, sa halip ay inutusan niya pa ang mga ito na tumayo. Naagad naman itong mga sinunod dahil tuluyan na nga ang mga itong naging isang blood puppet, at tinawag siya ng mga ito bilang Panginoon nila, na labis ikinatuwa ng hangal. At maya-maya lang ay nagdatingan na din ang iba niya pang mga kasamahan na mga unang-una niyang inatake, na ngayon ay isa na ding kabilang sa mga blood puppet niya. At inutusan niya na ang mga ito na sumunod sa kanya, na agad-agad naman itong mga sinunod. At nagagalak nitong sinabi na ngayon ay meron na siyang ilang daang blood puppet, pero hindi pa din ito sapat sa ngayon, dahil kailangan niya ng 500 nito para ma-perform ang Blood Demon Heaven Refining Formation, na mabilis na mapapatay si Tanyo nang walang natatamong kahit anong pinsala. Pasigaw naman itong sinabihan ni Xiongwu na tigilan na ang mga kademonyuhan na ginagawa nito, dahil kung magpapatuloy ito ay ang pag-iisip niya ay tuluyan ng makokontrol ng Blood Demon. Dagdag niya pa na ang Sea of Suffering ay walang hangganan kaya ang pag-atras dito ay walang kasiguraduhan. Seryoso namang sumagot ang hangal na ito, na kung bakit naman siya aatras, at sinasabi nito na kailanman ay hindi niya pa nararamdaman na maging isang malakas, kaya ngayong napakalakas na niya ay walang dahilan para umatras. At habang naglalabas ito ng itim na aura sa bandang dibdib nito, ay sinasabi niya na hanggat sa mapapatay niya si Tanyon ay wala na siyang paki sa iba pang mga bagay-bagay. Napaluha na lang si Xiongwu sa mga ginagawang aksyon nito, kaya hiniling niya na dito na gumising na ito, dahil kahit mapatay niya si Tanyon ay ito na din ang magiging katapusan niya. Nagalit naman ang hangal na ito sa mga sinabi ni Xiongwu, kaya naman pasigaw niyang tinanong ito na kung bakit paulit-ulit nito na sinusubukan na pigilan siya. Pagkatapos ay hinawakan niya si Xiongwu sa mukha nito, habang sinasabi na kung ayaw ba nito na makapaghiganti siya, o hindi naman kaya totoo ang usap-usapan sa kanilang sect na silang dalawa ni Tanyon ay totoong may relasyon, hindi naman ito sinagot ni Xiongwu. Sa halip ay patuloy pa din ito na umiiyak at sinasabi sa kanyang brother na nasasaktan na siya nito. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na huwag mag-skip ng ads dahil malaking tulong na ito sa ating channel, at kung gusto mo naman magbigay ng malalim na suporta ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba, para ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga Emperor. Hindi naman ito inintindi ni Lurulong, sa halip ay naglabas ito ng kanyang blood aura na ginagamit niya para maging puppet ang isang tao, habang sinasabi kay Xiongwu na kailanman ay hindi niya ito papalayain, dagdag niya pa na magkasama na sila simula pagkabata at magkasama din na lumaki, kaya sa kanya lang ito at walang kahit sino ang makakapaglayo nito sa kanya kahit hanggang sa mamatay ito.
Labis naman na nakaramdam ng takot si Xiong unang bahagyang inilapit na ng hangal ang blood aura sa kanya, at tinanong ang kanyang brother Lurong na kung ano ang binabalak nitong gawin. Hindi naman ito sinagot ni Lurulong, at sa halip ay tinanong niya si Xiongwo kung naaalala pa ba nito ang ipinangako nila sa isa't isa nung magsimula sila na maging mag-brother at sister, na ayaw nila ipanganak sa parehong araw, parehong buwan at parehong taon. Dagdag niya pa na pero mamamatay sila ng parehong araw, parehong buwan at parehong taon, habang pinapasok na nito ang blood aura sa bibig ni Xiongwo. At nang tuluyan na nga itong makapasok, ay maririnig ang malakas na pagsigaw ni Xiongwo sa loob ng kagubatan. Samantala, bumalik ang eksena sa ating bida na kung saan nasa loob pa din ito ng kanyang spirit space, at nire-refine na nito ang inabsorb niya na Sea of Sacred Water. At maya-maya lang ay idinilat na nito ang kanyang mga mata na naglalabas ng bahagyang aura, at nakumpleto niya na din ang Fetus Spirit, na dahilan ng tuluyan na nga nito na makapag-breakthrough sa third level ng Spirit Fetus. Pagkatapos ay may tatlong malakas na aura na nabubuo malapit kay Tanyon, at ilang sandali lang ay tuluyan na nga itong nabuo sa isang malaking imahe ng ating bida bilang dating Supreme God. Nagagalak naman na sinabi ni Tanyon, na pagkatapos niyang maglaan ng kalahating araw, ay sa wakas ay naabot na niya din ang third level ng Fetus Spirit, na sabi din niya na sapat na muna ito ngayon pansamantala. Sa kabilang banda, sa loob ng Space-Time Tower ay hindi pa din bumabalik ang ating bida sa kanyang kamalayan, pero naglalabas ito ng malakas na aura na patunay na talagang nakapag-breakthrough na ito. At nang masaksihan ito ni Mu Meng ay labis niya itong ikinagulat, dahil hindi niya inaasahan na kayang magtagumpay ni Tanyon na makapag-breakthrough kahit hindi ito gumamit ng spring. At mas lalo niya pang ikinagulat nang makita niya na umangat ito sa third level ng Fetus Spirit sa pamamagitan lang ng isang pag-breakthrough, kaya napapatanong na lang siya kung paano ito nagawa ng ating bida. At maya-maya lang ay nakabalik na nga si Tanyon sa kanyang kamalayan, at tinawag ito ni Mom Eng na pautalutal na binabanggit ang pangalan ng ating bida. Tumayo na nga si Tanyon sa kanyang pagkakaupo, subalit napahinto sila nang may sumigaw sa labas ng Space-Time Tower na pinapalabas ang ating bida. Napangiti naman si Tanyon dahil naramdaman niya na ito ang Blood Demon's breath, at sinasabi na hindi niya inaasahan na pupuntahan siya nito ng ganito kabilis. Palabas naman na sana ang ating bida, ngunit bahagya siyang pinigilan ni Mu Meng, at sinasabi nito na nararamdaman niya na may kakaibang nangyayari sa labas nitong Space-Time Tower. Nagsaad naman si Tanyon na hindi ito isang problema, dahil isa lang itong hamak na maliit na paniki, at sinabi niya dito na mag-concentrate na lang muna sa pag-cultivate at nang makapag-breakthrough na sa Fetus Spirit state, at siya na ang bahala sa mga ito para bahagya naman siyang makapag-ehersisyo. Samantala, sa labas ng Space-Time Tower ay naghihintay ang mga puppet ni Lurulong sa paglabas ng ating bida, at sa sobrang dami ng bilang ng mga ito ay nagawa nila na makabuo ng isang pabilog na formation sa kinatatayuan ng Space-Time Tower. At nasa likod naman ng mga ito ang hangal na si Lurulong, at tinatanong niya ang Blood Demon na nasa kanyang balikat na kung ito bang Blood Demon Heaven Refining Formation, ay talagang matibay kagaya ng sinasabi nito. Bahagya namang tumawa ang Blood Demon na nagsasaad ng pagsang-ayon dito, at sinasabi nito na kapag nabuksan na ang formation na ito, ang lahat ng nabubuhay na nilalang na nasa loob nito ay tuluyang mamamatay, at ang body's blood ng mga ito ay maaari nilang ma-refine na maging isang blood essence na magiging magandang tonic para sa kanilang dalawa. Dagdag pa nito na noon ay kaya niya na magamit ang formation na ito, kung saan ay nagawa niyang guluhin ang tatlong mundo at gulatin ang kalangitan. Pinagtawanan naman ito ni Lurulong, at sarkastikong sinabi sa Blood Demon na kung ang malaking formation na ito ay sobra talagang malakas, ay bakit napunta ito sa ganitong kalagayan. Agad naman itong sinagot ng Blood Demon, na ang dahilan kung bakit napunta siya sa ganitong sitwasyon ay ang isa sa tatlong Supreme Beings ng Divine Realm, at ang Hongmeng Supreme ay personal na gumawa ng aksyon para sugpuin siya. At sinabi niya kay Lurulong na tinatawag niyang Little Son, na kahit hindi na ganun kalakas ang formation na ito tulad ng paggamit ng Old Ancestor noon, ay hindi pa din kayang makaligtas ng karamihan sa formation na ito, kaya sinabi niya na wag na ito mag-alala dahil siguradong mapapatay nito si Tanyon. Labis naman na nagalak ang hangal na ito sa kanyang mga narinig, at sinasabi nito na sisipsipin niya ang lahat ng dugo ni Tanyon para hindi na ito kailanman na ipanganak muli,
nagagalak din naman ang blood demon na ito. At sa isip-isip niya na pumatay lang ito ng pumatay upang mapabilis ang kanyang paggaling, at pagkatapos nun ang katawan nito ay magiging kanya na. Samantala, binuksan na ng ating bida ang pinto ng space-time tower, at pagkalabas niya ay sinabi niya na sobrang dami ng tao na ito, at sarkastiko niyang tinanong sa hangal na hindi ganun kadali ang magtipon ng sobrang daming puppet na ito, tama ba? Nakaramdam naman agad ng matinding galit ang hangal na ito nang makita niya palang si Tanyon, sa kadahilanang ito ang pumatay sa buong angkan niya. Kaya naman pasigaw niyang sinabi sa ating bida na dahil inubos nito ang kanyang Lu family, ay nandito siya ngayon upang patayin ito para sa kanyang paghihiganti. Sarkastiko namang nagsaad si Tanyon, na hindi niya inaasahan na meron pa palang isang basura na nakaligtas sa pag-ubos niya ng Lu family, at nagtataglay pa ito ngayon ng pamana ng Blood Demon, kasabay noon ay naglabas na ito ng aura sa kanyang dalawang kamay, habang sinasabi na kaya ngayon ay maglalaan siya ng bahagyang effort para wasakin ang dalawang ito hanggang sa mamatay ang mga ito. Nalabis ikinabigla ng Blood Demon, at napapatanong na lang kung paano nalaman ng batang ito ang tungkol sa Blood Demon, at kung bakit niya nararamdaman ang pamilyar na breath sa tao na ito. At babanggitin niya na sana kung sino ang taong ito sa kanyang palagay, ngunit napahinto ito sa kanyang sasabihin dahil pasigaw siyang sinabihan ni Lurulong na kung bakit masyado itong nagkakaroon ng pake dito, at sinabi na patayin na niya muna ito at saka ito magsalita ng kung ano-ano. At pagkatapos ay naglabas na ang hangal na ito ng napakalakas na blood aura, at kasabay nun ay ginamit nito ang kanyang teknik na tinatawag niyang Blood Demon Heavenly Refinement Formation Enlightenment, na nagdulot ng pagsigaw ng kanyang mga puppet, dahil sa tuloy-tuloy na pagtagas ng kanilang dugo sa kanilang mga leeg. Nadahilan ng pagkamatay ng mga ito at sabay-sabay na bumagsak, at nakabuo ng isang bilog na formation. At dahil doon ay nabuo na ang malaking formation na ito na naglalabas ng napakalakas na aura, at nasa loob ng malaking formation na ito ang ating bida. Samantala, bigla namang lumipad palayo ang Blood Demon kay Lurulong, habang sinasabi niya dito na masyado itong padalos-dales. At nang bahagya na siyang magkaroon ng distansya dito, ay bumalik na ito sa kanyang totoong anyo, at nagsaad ito na may nararamdaman siyang kakaiba sa breath ni Tanyon, kaya sinabi niya kay Lurulong na hindi pa huli ang lahat para alamin ito bago niya simulan na atakihin ito. Sobra naman na nagalit ang hangal na ito sa pinapakita na pangangamba ng Blood Demon, at pasigaw niyang sinabi dito na ang mortal na kaaway ng kanyang angkan ay nasa harap na niya, kaya paano niya pa na magagawang maghintay, at sinabi din niya na kung natatakot ito ay umalis na lang ito. At pagkatapos niya sabihin yun ay nilabas na nito ang kanyang mga pakpak at matutulis na kuko, habang naghahanda na ito ng isang pag-atake at ginamit na ang kanyang teknik na tinatawag niyang Blood Demon Refining Heavenly Formation, Demon Blood Heavenly Bat. Samantala, minumura naman na ng Blood Demon si Lurulong sa kanyang isip, dahil sa paraan nito ng pakikipag-usap sa kanya, kaya naman pagalit nitong sinabi na kapag naka-recover na siya ay uunahin niya na sipsipin ang lahat ng dugo nito. Sa kabilang banda, ay sumugod na nga ang hangal na ito kay Tanyon, habang sinasabi na ipapadala niya na ito ngayon sa impyerno. At nang makalapit na nga ang hangal, ay naghanda na din ang ating bida ng pag-atake dito, at ginamit niya na ang kanyang teknik na Hongmeng Bat Ian Feast na inuutusan niya na wasakin ang hangal na ito para sa kanya. Nagsalpukan na nga ang mga atake ng mga ito, at sa sobrang lakas ng impact ng mga aura ng dalawa ay nagdulot ito ng bahagyang pagkawasak ng mga tinatamaan nito. Nagpatuloy ng ilang sandali ang mga ganong kaganapan, hanggang sa nagmistulan ng isang demonyo si Tanyon na naglalabas na ng pulang aura, habang binibigyan ng malademonyong ngiti si Lurulong. At ilang sandali lang ay nagkaroon na ito ng resulta, kung saan napasukan na ng maraming dugo ang hangal na ito. Habang ang Blood Demon naman na ito ay nakakaramdam na ng matinding takot, dahil alam niya kung kaninong teknik ang ginamit ng ating bida, kaya naman napapatanong na lang siya kung paano ito naging posible. Tumilapo naman na ang hangal na ito, habang iniinda ang pinsala na natamo niya sa atake ni Tanyon. Naglakad naman na ang ating bida patungo sa hangal, at seryosong sinasabi dito na sa tingin ba talaga niya na mapapatay siya nito dahil lang nakuha niya ang pamana ng Blood Demon. At mayabang na sinabi dito, na hindi ba niya alam na siya mismo ang pumatay sa Blood Demon na pinagmamalaki nito. Dagdag niya pa na ang mga ginagawa nitong aksyon ay katawa-tawa lang para sa kanya.
Nakaramdam naman ng matinding natakot ang Blood Demon nang makita niya ang paghinga at estilo ng pagpatay ni Tanyon, at habang tinitignan niya ang ating bida, ay nakikita niya dito ang imahe ni Tanyon bilang dating Supreme God, kaya naman napagtanto na niya na ito ang Hongmeng Supreme na labis niyang kinakatakutan. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!